Now, ngayon pag-aaralan natin yung salitang pagmamahal. Sa mundo, pag tinignan po natin ang pagmamahal, ay iba-iba yung definition. Bawat tao may kanya-kanyang definition sa love. Depende kung paano niya ito in-express. Di ba? So, yun yung natural na nakikita natin sa ating ginagalawan. Pero ang makikita po, ang titignan po na bagay na nais ng Panginoon na matutunan natin about love. Okay? Ito isang bagay na napakahalaga. At alam naman po natin, so pagdating sa study about love, so ang daming mga meaning ng love, based na rin sa study, mga biblical studies about love, mayroong klase ng, 4 na klase ng love. Meron tayong tinatawag na agape, meron tinatawag na storge or storge. Yung agape is divine love, okay? Yung storge is paternal love, yung pagmamahal bilang magulang, okay? At mayroon tayong tinatawag na phileo or phileo, na tinatawag na friendly love, bilang magkaibigan. At mayroon ding tinatawag na eros, yung tinatawag na fleshly love, isang klase ng pagmamahal na nakafocus sa physical or external na kaanyuan. Subalit ang titingnan natin, of course, ay ang salita ng Panginoon, ano ang nais ng Lord na makita po natin about love. Okay? So, this is the main thing na gusto kong iwanan sa inyo about love. Okay, and I believe you will agree with this. It is more blessed to love than to be loved. Totoo kaya to? Diba? So, it is more blessed to love than to be loved. Masarap ang pakiramdam kapag ka may nagmamahal sa'yo. Masarap yun eh. Yung may nakakaintindi sa'yo, may nagmamahal sa'yo, may nagbibigay sa'yo ng flower, lahat may. Masarap pakiramdam mo, may umiintindi sa'yo, may nagpapaalala sa'yo kasi may nagmamahal sa'yo. May nagre-rebuke sa'yo, huwag mo gawin yan. So kahit alam mo na masakit, pero pagmamahal pa rin yan, ha? Open rebuke is better than secret love, sabi ng Bible. So pagmamahal yun. So masarap, parang pakiramdaman or maranasan yun. Pero pag tiningnan po natin mabuti, sa mapag-aaralan natin, mas masarap yung ikaw yung nagmamahal. Ikaw yung umuunawa. Ikaw yung nakakaintindi. Ikaw yung nag-a-adjust. Diba? Para bang sabi ng iba, sobra naman. Ano yung martyr na? Diba? Unfair naman yata na lagi na lang ako. Diba? Pero pag tinignan po natin sa pinakang tinuturo ng Panginoong Jesus about love, pansinin nyo ha? Pansinin po natin ang pagmamahal ng Diyos. Dinescribe ng Bible na lahat ng tao halos lumayo sa Diyos, tumalikod sa Diyos. Lahat po yan. Nagkasala. Kasama tayo doon. Pero yung pagmamahal ng Diyos hindi nawala. Kasi alam ng Panginoon, ito yung nararapat. Na hindi kita pwedeng iwanan, hindi kita pwedeng pabayaan kasi kailangan mo ako. Kung pababayaan kita, mapapahamak. Kaya it is more blessed to love than to be loved. Kaya po yung inyong pagmamahal sa asawa, patuloy nyo pong pag-ibayuhin. Kung minsan hindi nyo makitang parang yata hindi ako mahal ang asawa ko baka naman para lang yun. Baka hindi lang siya ganun ka-expressive. Baka hindi lang niya ganun ka-express sa paraan na hindi sa showy, di ba? Hindi sa paraan na gusto mo, pero di ba, alam naman natin na yung love na yun, di ba, kapag ka natutunan, talagang dapat makita rin naman. Depende sa paraan na gustong ipakita. Pero ang mahalaga po dito, titingnan natin. So sa text po natin mapag-aaralan, ito po ay makikita natin sa Luke chapter, yung continuation, chapter 6, beginning from verse 20 to 36. Okay? Sa Luke chapter 6, beginning from verse 20 hanggang 36. Pag tinignan po natin yung background, okay? Yung background ng Luke chapter 6, beginning from verse 20, yung ating napag-aralan last week is about the will of God. At huwag po natin kalilimutan yun, in submission to His will that satisfies my will.
Now, so verse 20, babasahin ko po. Okay, hindi ko na sinama sa slides. Pansinin niyo yung sinabi sa verse 20. Ayon kay Luke, sabi niya, looking at his disciples, si Lord na yung nagsasalita rito, he said, blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Verse 21, blessed are you who are hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Blessed are you when men hate you, when they exclude you, and insult you, and reject your name as evil. Pansinin niyo po yung dinatong ng Panginoon, because of the Son of Man. Siya yun. So sa Matthew, pag binasa natin cross reference sa Matthew chapter 5, sinabi ng Panginoon, blessed are you, you're persecuted because of me. Yung dahil kay Kristo, pinipersecute na po tayo, sabi rin, blessed are you. Now, gusto ko muna i-clarify yun bago tayo pumunta rin sa pinakang main text natin. Kasi dito binigyan ni Lord ng, kumbaga po ay background yung ating mapag-aaralan about blessed is the one who. So, sinabi ng Panginoon itong mga kataganan to para encourage yung mga disciples. Okay, in reality, of course, nung panahon ng Panginoong Hesus, grabe yung hirap na nararanasan ng tao. Kasi alipin sila ng mga Romanos nung araw. So, kumbaga binibigyan ni Lord, ini-encourage ng Panginoon yung mga nakikinig sa Kanya, the disciples, mapalad kayo, mapalad kayo. Kahit kayo naghihirap, mapalad kayo kasi para sa inyong kaharian ng Diyos. Nagugutom man kayo ngayon, mapalad kayo kasi mabubusog kayo, masasatisfy kayo. Mapalad kayo kung kayo man ay umiiyak ngayon. Kasi darating panahon, kayo naman na magkakaroon ng kagalakan. Mapalad kayo kung mga tao kinakamuhian kayo. Kung ang mga tao itinuturing kayo na kaaway. Kung ang mga tao pinipersecute kayo. Mga pinagwiwikaan ng mga hindi magaganda. Halos itaboy na kayo bilang kaibigan. Itaboy na kayo bilang kakilala. Kalimutan na kayo halos. Nagsaulian na halos ng kandila. Diba? Dahil lang doon. Pero ang reason, sabi ng Panginoon, because of me. So, binalance ng Panginoon, ang mapalad, sabi ni Lord, ay ang mga taong sumusunod sa akin. At dahil sa pagsunod sa akin, hindi maiwasan minsan na talagang mag-persecute. So, nung panahon, grabe yung hirap. Okay, maging sa panahon natin ngayon, marahil may nararanasan tayong hirap, hindi man financially, physically, pero emotionally, nahihirapan tayo dahil sa bagay na ginawa natin ang lahat para masunod ang Panginoong Hesus, pero may mga taong hindi pa rin makaintindi sa atin. At ito yung bagay na nagpapahirap sa atin minsan. Sabi ng Panginoon, blessed are you. Because of me, dahil sumusunod kayo sa akin. Sabi niya sa verse 23, rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven, for that is how your other fathers treated the prophets. So sabi ng Panginoon, para po maintindihan muna natin yung background nito. So sinasabi ni Lord na yung mga taong nauna sa inyo, sabi ron, so walang ginawa yung kanilang mga tinuring, sabi ng Panginoon, their fathers, walang ginawa kung itong mga tao na to, kundi i-persecute, patayin, pagwikaan ng hindi magaganda, yung mga propeta ng Diyos. Yung mga taong nangangaral, yung mga taong nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, grabe po yung naranasan nila. Sabi ng Panginoon, mapalad ang mga taong nabubuhay ng may takot sa Diyos. Kahit na grabe yung naranasan nila. Paghihirap, sabi ron, great is your reward in heaven. At sinunod ng Panginoon, but, sabi ng Lord, woe to you who are rich, for you have already received your comfort. So siguro kung titingnan natin itong literally, siguro sasabihin, kawawa pala yung mga mayayaman ngayon. Diba? Pero of course, hindi ganun yung, kumbaga, exact meaning ng Panginoong Hesus nung sinabi niya to, na para bang kawawa yung mayayaman, na basta lang mayaman, lahat ba ng mayaman, kawawa. So tingnan po natin mabuti kung bakit sinabi ito ni Lord. Ibig sabihin, maging doon sa binasa natin na blessed, hindi ibig sabihin mahirap, blessed din. Hindi ibig sabihin pinipersecute, blessed din. Kasi merong naghihirap dahil sa
Sabihin na natin, siya yung gumawa ng kanyang kapapahamak or sabihin natin, katamalan, ayaw magtrabaho, kaya naghihirap eh. So, hindi dahil sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin, ang point dito ni Lord, may mga taong naghihirap hindi dahil sa akin. So, kinakailangan matutunan ng mga tao na kumbaga, gawin ang bagay na makabubuti. So, at sinunod ng Panginoon, but who do you? So, itong mga tao naman na ito na mayayaman, sabi ron, for you have already received your comfort. So, titingnan po natin kung ano yung sabihin dito ng Panginoon. Who do you who are well-fed now, for you will go hungry? Who do you who laugh now, for you will mourn and weep? Who do you, when all men speak well of you, for that ito. This is the, kumbaga po, very important. Tingnan natin kung bakit sinabi ito ngayon. For that is how their fathers treated the false prophets. So pag in-explain, pag tinignan natin ito mabuti, so sa harapan ng Panginoon, hindi mali ang pagiging mayaman. Hindi kasalanan na tayo ay, kumbaga po, ay makakain ng maayos. Hindi mali na tayo ay maging masaya sa panahon ngayon. We laugh at this time, or at this present. So, hindi rin po mali na sabihan tayo ng ibang tao na ang bait mo naman, nakakatuwa yung buhay mo. Hindi rin po mali yun kung titingnan natin mabuti. So sinasabi ni Lord ito na woe to you sa mga tao na ang, kumbaga po, level na ito. Yung bandang huli sabi sa verse 26, their fathers, or that is how their fathers treated the false prophets. So ibig sabihin, ito ay patungkol sa mga taong namumuhay or nabubuhay ng malayo sa Diyos. Yung tinatawag kasi na, yung mga false prophet ng araw, they claim na sila ay sa Diyos. Pero ang totoo, kaya nga tinawag na false, kalaban ng Diyos. Kaya ginamitan ng false prophet. So maraming tao na hindi nila alam na, of course, dahil nga kulang sa pananampalataya, so nabubuhay sila sa mundo na to na umaasa sa kayamanan at walang takot sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, yun yung mga taong kawawa na kapag umasa ka sa kayamanan at hindi sa Diyos. Kawawa ang tao na ngayon ay nagpapasasa sa kayamanan, pagkain ng masasarap, na hindi niya nire-recognize na yun ay blessing ng Panginoon. Kawawa ang tao na ngayon ay masaya dahil sa mga bagay na siya ay nagiging masaya dahil sa gusto niyang mangyari sa buhay niya na hindi niya kinoconsider kung yung bang ginagawa niya ay nakalulugod sa Panginoon. At kawawa ang mga tao na ang pinapupurihan nila ay ang kapwa nila tao at hindi ang Diyos. Yun yung point dito ni Lord yung namumuhay sa mali. So at dahil doon, yun yung kasing gusto ko na maging clear muna sa atin bago natin tingnan yung text na babasahin natin sa verse 27. Ito na yung point ni Lord. Sabi niya, but I tell you who hears me or hear me, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Pray for those who mistreat you. Ito po, sa totoo lang, kahit nung binabasa ko, matagal ko na ito nabasa, mahirap ito. Sa totoo lang, bilang tao, talagang Lord, sobra naman. Kaaway ko, paano ko, Panginoon, gagawin ito? Na yung mga tao walang ginawang mabuti sa akin, na dahil sa kanila napahamak ako, tapos sasabihin mo, Panginoon, mahalin ko. Oh Lord, parang ang bigat nila. Kung tutusin, ang bigat po talaga. Kahit sa anong angle tingnan. Pero sabi ng Panginoon, kaya nga binigyan po ni Lord ng ano yun, but I tell you who hear me. So yung background, kaya po binasa ko muna kanina yung blessed and who. Kasi yung background, pinakita ng Panginoon, pansinin niyo ang buhay sa mundo. Pansinin niyo kung ano ang ginagawa ng mga tao sa kanilang kapwa-tao. Pansinin niyo ang kasalanan ng tao. Kaya pinakita ni Lord yung blessed and who. And then pagdating sa verse 27, but, sabi ni Lord, but, sinasabi ko sa inyo ng mga nakikinig sa akin, ito ang dapat niyong gawin.
Mahalin ang kaaway. Sino yung kaaway natin? Kaya parang hirap dito. Sino yung kaaway ko, Lord? Minsan sarili ko, Lord, inaaway ko na eh. Para ba? Di ba? Sino yung kaaway ko, Panginoon, na dapat kong mahalin? Nung pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, ano ang kaibahan ng salitang mahalin mo yung umaaway sa iyo at mahalin mo yung kaaway mo? Di ba? Para nung sa Tagalog, di ba? Anong ibig sabihin? Kasi pwede kasi na maranasan natin na wala ka namang kaaway pero inaaway ka. Para sa sarili ko, hindi ko naman kayo kaaway, pero ba't hindi ginagawa niyo sa akin? Di ba? Pero mayroon din naman na kaya tayo inaaway dahil inaway din natin. So magkaiba yun eh, di ba? Kaya nagkaroon ng away kasi nakipag magalingan, pinatulan natin, o edi nagkaroon ng away. Nakuha niyo yung point. Pero mayroong point na inaway ka, hindi mo pinatulan. Yun yung sinasabi ng Panginoon na mahalin mo yung umaaway sa'yo. Ngayon, pag sinabi natin mahalin mo yung kaaway mo, ibig sabihin tinuturuan tayo ng Panginoon na ito na, i-apply yung klase ng pagmamahal na naturunan niya sa atin na mamahalin natin yung taong dati ay inaway, naging kaaway natin, dati. So kapag ka pala tayo ay gumawa, sabi doon, pag ginawa niyo sila ng mabuti, do good to those who hate you, diba? Bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Ito pala yung tinatawag ni Lord na pagmamahal sa mga taong marahil dati nating kaaway o napatawad na natin pero hanggang ngayon inaaway pa rin natin. Inaaway pa rin tayo. Baliktad, ano? Parang naibigay mo na sa Lord, Panginoon. Hirap lang ako, Panginoon. Grabe talaga, Lord. Kung papatulan ko lang siya lagi, ako ang nabibigatan, Lord eh. Halos atakihin na ako sa puso. Dahil sa hirap. Pero Panginoon, binibigay ko na siya sa iyo. So unti-unti ngayon, ngayong love na tinuturo ng Panginoon, natututunan na natin. Kaya nga lang sabi ko, mahirap po yan. Talagang grabe magiging struggle. Pero in connection sa ating na pag-aralan last week, it is in submission to His will. That satisfies my will. So Panginoon, kalooban mo na mahalin ko siya. Ayaw ko, Panginoon. Parang ganun tayo ganun yung struggle natin sa buhay. Lord, gusto mo, Panginoon, na mahalin ko itong tao na to, na may ginawa sa akin na hindi maganda. Grabe, Panginoon. Kaya sabi rin ni Lord sa panahon ulit, pray for those who mistreat you. Isang bagay, may nagpa-counsel po sa akin one time. Sabi sa akin, Brother June, paano ko mapapatawad yung tao na nakagawa sa akin ng hindi talaga maganda? Sabi ko lang sa kanya, umpisa mo ipag-pray. Umpisa mo lang ipag-pray. Kasi minsan mahirap ipag-pray yung taong kinakainisan mo. Diba? Naranasan niyo ba yun na pag nag-pray ka? Na Lord, ingat. Hindi, huwag na lang siya Panginoon. Kasi inis ka eh. Sama na Lord, wait siya Lord yung gawa sa akin. Yung prayer ko, dito na lang muna ako. Yung muna sa kanya. Kaya tinuturan tayo ng Panginoon na, teka muna, kung makikinig ka sa akin, ipag-pray mo yung mga taong walang ginawang mabuti sa iyo. Minsan yung amo natin, di ba? Na makatrato sa atin, akala hindi tayo tao. At talagang hindi ka matutuwa. Kahit saan mo tingnan, di ba? Kahit sa batas ng tao, ay hindi nakakatuwa yun. Pero si Lord, ibang klase yung paalala eh. Ipag-pray mo lang, anak. Bakit kaya ganun ang paalala ng Panginoon? Isang bagay yung makikita natin. Kasi ang kasalanan ang nagpapahirap sa tao, di ba? Ayaw ni Lord na pinapatulan natin yung mali ng isang pagkakamali. Kasi kapag pinatulan natin yan, halimbawa, yung mga taong talagang tinuturing tayong kaaway, hindi natin magawang mahalin. Ang ibig sabihin ng hindi mo magawang mahalin, ginagantihan mo pa rin ang mali. Pero yung nagagawa mo siyang mahalin, wala kang ginagawang mali sa kanya, although minsan sumasama ang loob mo, nakokontrol mo yun. Kasi hindi naman may iwasan sumama minsan loob mo talaga. Kahit pagka alam mo ng mali, minsan nga iiwasan mo na lang yung tao, ayaw mo na makita. Sabi mo sa Panginoon, Lord, hindi naman sa
tinuturing ko siyang kaaway, Panginoon, pero ito yung paraan para hindi na ako magkasala. Pinagpe-pray ko na lang siya sa inyo, Panginoon. Ayan, ikaw na lang gagawa ng paraan para hindi mag-cross yung inyong landas. Sabi ko. Parang pelikula hindi. Ingatan mo mag-cross ang landas natin. Hindi. may mga ganun. Kasi nga, grabe yung nade-develop sa atin. This is our nature, mga kapatid. Our nature ay gawin yung talagang bagay na ayaw ng Diyos. Diba? Kasi alam mo, ito yung, para bang, diba, ang nature natin, pag nakaganti tayo, ang saya-saya natin. This is how, aminin natin sila, pagka may nagawa, ay, salamat. Sa wakas din, medyo nakahinga ako na maluwag. Diba? Ganun ang nature po natin. Pero pag tinignan natin, diba? Pag tinignan natin mabuti, si Lord narito, anak, sa totoo lang, hindi ka nakaganti. Sa totoo lang, patuloy ka nalulubog. At ang kaaway, ngumingiti lang. Kasi hindi mo nagagawang gawin yung bagay na nais ko. Kundi ang nangyayari ay yung gusto ng kalaban. Eh, ano mapapansin nyo? Kaya si Lord, di ba, sabi niya, vengeance is mine. Anak, hayaan mo ako ang kumilos. Hayaan mo ako na ang gumanti. Kasi kung tayo ang kikilos, ay nako, may paglalagyan talaga. Ganun tayo minsan kalimit. Hindi abutin na isang oras yan. May paglalagyan. Minsan may ganun tayong kaisipan. Sabi ng Panginoon, anak, hayaan mo na ako ang kumilos. Mahalin mo yung kaaway. Mahalin mo yung tao na walang ginawa, kundi pahama ka, pagbukaan ka na hindi maganda. So ang tinutukoy po dito, lilinawin po natin, ang tinutukoy dito na enemy ay ang mga tao po. Okay, ang mga taong matapos nating gawan ng kabutihan, matapos nang ipakita kung ano yung talagang dapat na makita, hindi ka pa rin nila talaga inuunawa at tinuturing ka pa rin ng kaaway. So, yun yung mga tao na kinakailangan po natin mahalin. Okay? So, lahat ng tao na walang ginawa, kundi tayo ay pagbukaan ng hindi maganda dahil sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Mahalin po natin sila. Okay? Siguro tatanungin nyo, Pastor, paano yung mga tao na wala namang ginawa sa akin, pero may ginawa, halimbawa, yung mga terrorist, yung nangyari sa atin sa bansa, di ba? Yung 44 na staff na pinatay ng mga kalaban. Sila ba dapat naming mahalin? Sila ba dapat naming ituloy? Of course, I do. Hindi tayo dapat magtanim ng isang kaisipan na alam natin na magdadirect sa atin sa pagkakasala. Ang turn na, pwede natin gamitin, ipag-pray natin sila. Hindi man tayo affected physically, pero minsan yung emotion natin affected, ha? Minsan nadadala tayo sa mga news. Kaya yung iba tumatawag, resign, Pinoy, resign. Affected. Yung galit, nararamdaman kahit nasa abroad. Kahit hindi ka kamag-anak, mararamdaman mo. So, sabi nga ron, kung mayroong para bang nararamdaman tayo ng being a Christian, ipag-pray na lang po natin. Mas safe yun eh. Parang mas safe, no? So, sabi ni Lord sa verse 32, pansinin natin, if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. Galing ng wisdom talaga ni Lord. Kung gagawin ko lang, mahalin mo yung nagmamahal sa'yo. Ay, mga kasalanan, nagagawa rin nila. Yung mga taong makasalanan, baka masigit pa yung pagmamahal nila kaysa sa ini-express yung pagmamahal. Na yung mga taong makasalanan, ang pagmamahal nila sa kapwa-tao, binibigay yung buhay nila. Ikaw, kaya mong ibigay. Parang ganun pag tinignan natin mabuti. Sa Iraq, yung mga ISIS. Sa pananampalataya, sabi nila sa Diyos. At pagmamahal nila sa kanilang bansa. At sa kanilang mga pinuno. Nagpapakamatay, may mga bomb sa katawan. Sa kanila parang heroism yun. Pero alam natin that is wrong.
Sabi ng Panginoon, nagagawa ng makasalanan, mahalin ang kapwa nila makasalanan. So gusto ni Lord na makita natin bilang nagtitiwala sa Kanya, ma-differentiate natin. Totoo nga pala Lord, no? Kung mamahalin ko lang yung taong nagmamahal sa akin, anong kaibahan ko sa mga taong walang takot sa iyo? Parang pagdating sa pagmamahal, parehas kami. Ang kaibahan niya lang is yung church ko na pinupuntahan, iba. Iba yung praise and worship namin. Sila, iba rin. Pero sabi ng Panginoon, anak, magiging maingat ka. Kaya si Lord pala talaga, kung titingnan natin, lagi niya tayong tinitingnan at tinuturuan na kung magagawa natin na mahalin maging ang mga taong hindi tayo minamahal, maging ang mga taong nagpapasakit sa atin, mayroong tinatawag na credit. Di ba mayroong promise na kalakit pala ito? Mayroong pangako. At minsan struggle tayo pagka yung pangako, hindi agad natin makita. Tagal naman Panginoon. Ilang taon na ako nagmahal, hanggang ngayon hindi pa ako minamahal. Para bang yung promise na tinitingnan natin pagka hindi agad natin nakita, parang nagsasawa tayo. Parang ang hirap maghintay. Pero makikita natin, si Lord, ang nagsasalita niya, yung credit na sinasabi ng Panginoon sa Kanya, manggagaling. Siya ang magre-reward. Pag tinignan po natin, so, pag tinuloy natin verse 35, sabi ron, inulit na naman yung sinabi niya sa verse 27, no? But love your enemies, do good to them and lend to them, without expecting to get anything back. So, yung mga details po na makikita natin sa mga sinabi ng Panginoon dito. So, sabi ni Lord, kung kayo yung term na lend or tulong, any help na ginawa natin, kabutihan na ginawa natin, sabi ng Panginoon, huwag na kayo mag-expect ng balik. Kasi pag binasa po natin yung context dito, sabi ng Panginoon, yung mga tao rin ng mga makasalanan, ang style nila, pag tumulong, gusto nila, mayroon ding kabayaran agad. Di ba, halimbawa, tinulungan kita, huwag mo kalilimutan na, pag ako naman kailangan, tulungan mo. So, ganun, normal sa ating tao po yun. At hindi naman natin inaalis yun na may mga expectation tayo. Pero ang point ng Panginoon pagdating po dito, dun sa klase ng kaya mong gawin, sabi ng Panginoon, para magkaroon ka ng tinatawag na credit, para magkaroon ka ng tinatawag na investment. Di ba? So gawin mong isang bagay na hindi ka naghahanap ng kapalit. Yan yung point dito nito. Ang pagmamahal sa taong umaaway sa atin ay hindi tayo nag-i-expect ng good return from them. Paano ka mag-i-expect ng good? Eh, inaaway ka na nga. Pero ginagawa mo pa rin ng mabuti. So hindi ka nag-i-expect ng anumang bagay. Hindi lamang po yan financial, of course, hindi lamang isang bagay na, kasi baka, di ba, pag binasa natin, baka and lend to them without, utang yata yung pinag-uusapan dito. Hindi po, hindi financial ang dinidiscuss ng Panginoon dito, kundi yung tulong na nagagawa natin, yung kabutihan na nagagawa natin. Huwag nating expect, sabi ng Panginoon, huwag niyo nang hintayin, kung hindi nila kayang gumawa ng mabuti sa inyo, okay lang. Ako ang magre-reward sa inyo. Yun yung sinabi po ng Panginoon pag binasa natin. Then, sabi ni Lord, the same verse 35, then your reward will be great, and you, ito po isa maganda, you will be sons of the Most High, because, ang sinabi niya po, He is kind to the ungrateful and wicked. Minsan ang hirap intindihin ito. Diba? Pag tinignan natin mabuti, Panginoon, ang hirap niya. Yes, because you are God. Kaya kind ka, Panginoon, pagdating sa mga makasalanan. But Lord, I'm just a man. Diba? Tao lang ako, Panginoon. Parang hirap gawin itong bagay na gusto mong gawin. And that's the reality. Ang kagandahan po, pag nakakaramdam tayo ng gano'n na parang struggle, ang isang positive na tinitingnan ko rin, pag may struggle tayo, ang Diyos kumikilos sa buhay. Pansinin niyo po yung positive side ng struggle. Ibig sabihin, pag may struggle tayo sa buhay, ito si Lord, minomold niya tayo, ayon sa wakas niya. Kaya tayo nag-i-struggle eh. Lord, ang hirap gawin ito. Pero pagkapatuloy tayo na
Yung desire talaga natin isinabit sa Lord, unti-unti tuturuan tayo ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon doon, anak, huwag mong kalilimutan, ako ang nakakaalam ng lahat ng ginagawa niyo sa lupa. Yung rewarding, ako rin ang nakakaalam niya kung anong klase ng reward. Si Matthew, ang sabi ron, pag binasa natin sa Matthew, and you will be called the sons of God or living God. Sabi ni Luke, and you will be sons of the Most High. Ibig sabihin, yung identity natin ay nagmamanifest kapag kayong love na nanggagaling sa Panginoon, nakikita natin. Nadidefine kung anong identity mayroon po tayo, kung anong klase ng pananampalataya at paniniwala tayo meron sa Diyos, at kung anong relasyon meron tayo sa Panginoon. Sinasabi ko nga po, hindi po yan madali, pero we still believe it is by God's grace na magawa natin mahalin yung mga taong ayaw tayong mahalin. Isa sa word ng Panginoon, sa 7 last word, Father, Father, why have you forsaken me? Parang negative yung dating. No? Bakit mo ako pinabayaan? Kung tutusin talagang ginawa ng Father na pabayaan si Christ, para saan? Para kanino? Para sa atin. Na hinayaan niyang maghirap yung kanyang anak kasi ang kalooban niya ay maghirap ang kanyang anak. Pero ang kapalit nun ay kaligtasan ng mga tao. Kaligtasan natin. So bakit ko nabanggit yun? Bakit ko nasabi yun? Kasi yun nga, mayroong mga bagay talaga na mahirap gawin. At kapag ka tayo nagpe-pray sa Panginoon, Lord, mahirap eh. So sabi ko nga kanina, napakaganda kung bibigyan natin ng positive, kumbaga po ay analysis or response yung ating pong struggle sa buhay. Na kaya tayo nag-struggle sa pagsunod sa atin sa Panginoon ay dahil minubol tayo ni Lord. Lord, mahirap yan, ang hirap talaga. Yun ang reality. Pero Panginoon, tulungan niyo po ako. Sasabit ako sa iyo, Lord, tulungan niyo po ako na magawa ko ang mga bagay na nice. So ito yung bagay na gusto ko lang pong iwanan na application sa buhay natin. Siguro, wala tayong pwedeng gawin talaga kundi ang magmahal na magmahal na magmahal. Para yung pati kaaway natin, magawa natin mahalin. Diba? Love, 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 love. Sabi nga, an expression that is pleasing to God. In short, don't stop loving. Kapatid, sabi ko kanina, it is more blessed to love than to be loved. Si Lord ang makapagbibigay sa atin ito ng kalakasan. Ang pagmamahal sa mga taong para ang hirap mahalin ay isang bagay na magagawa natin na nais ng Panginoon. Pagdating po sa promise ni God, sabi ng Panginoon, mayroon kayong reward sa heaven at dahil dyan, kayo ay tatawagin ng mga anak ng Diyos. Gawin nyo lang yung mga bagay na nakakapagpasaya. Sabi ng Panginoon, gawin yung mga bagay na nakakapagpasaya sa akin. At yun ay ang pagmamahal na ma-express nyo kahit sa mga taong inaaway kayo. Di ba? So kahit sa mga taong ang hirap intindihin. Pero si Lord, magagawa tayong tulungan para sila ay maintindihan natin. Kumusta po yung love natin? Kumusta yung ating expression ng pagmamahal sa ibang tao? Diba? Mayroon ba na mga tao na pinapaalala sa inyo ng Panginoon, Lord, siya Panginoon, yung tao na nagpahirap sa akin. Lord, siya yung tao na gumawa sa akin ng ganito. Marahil, nare-recall natin yon hindi para mag-develop muli tayo ng negative impression, kundi makita natin kung anong application ang pwede natin magawa sa mga taong nakagawa sa atin minsan ang hindi maganda. At marahil hanggang ngayon, sa puso natin, meron tayong parang we have this condition na hindi ko siya mapatawad, Panginoon. Hindi ko siya magawang mahalin. At pag naalala mo siya, yung galit parang nabubuhay.
At may tendency na magkasala ka. May tendency na pag nakita mo siya, parang hindi mo makontrol yung sarili mo. Possible yun eh. Because we are human. Pero balikan natin yung grace ng Panginoon. Anak, kagaya ng sinasabi ko sa iyo, hayaan mo na ako ang pumilos. Ipag-pray mo lang siya. Ipag-pray mo lang na ipag-pray. Alam niyo, pag pinag-pray natin yung ating kapwa-tao, lalo kapag kayo mga mahirap mahalin, actually expression na yun ng love. Lord, I pray, O God, na kayo na po ang bahala. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Hindi ko na po kaya. Hindi ko magagawa ito sa sarili ko. Ikaw lang, Panginoon, ang makatutulong nito sa akin. Diba? So, doon po natin tinitingnan yung pagmamahal na yon, ang hindi pagganti ng mali sa isang pagkakamali. Yan ang pagmamahal ng Panginoon. May-express natin yung mabuti pa rin. So, I hope na nakuha niyo po yung point na yon. Patuloy natin na ipag-pray at mahalin ang mga tao na napakahirap yung mahalin. At kung tayo naman po ay patuloy na nagmamahal, easy na sa atin yun. Praise God. Diba? So, patuloy natin dalangin na samahan tayo ng Panginoon. Yan yung pagmamahal natin.